Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video ay i-discuss natin ang number 286 to 295 of 1001 solved problems in engineering mathematics. Okay? So let's start. So kung gusto niyo masimulan-simula number 1 pala, nasa ang YouTube link ay nasa description. Okay? So let's start. Number 286. There are 50 tickets in a lottery in which there is a first and second prize. What is the probability of a man drawing a prize if he owns 5 tickets? Okay? So alam naman natin kung ano ang formula para sa probability. So anong formula ng probability ng simple event ay, oops, napalipat na dito. So ang simple event probability of E, so ang probability niyan ay number nung event over number of sample space. Okay? So yan lang yung formula natin sa probability. So ang tinatanong dito, what is the probability of a man drawing a prize if he owns 5 tickets? So una, kunin muna natin yung probability of winning a ticket. Okay? So probability of winning. Ayan. So probability of winning a prize pala. So probability of winning a prize ay equal sa ilan ba yung may prize? So ang sabi ang may prize daw ay first tsaka second. First and second prize. So yung N of E natin ay magiging 2 over yung N of S, yung sample space. So sa problem na ito, ilan yung tickets? We have 50 tickets. Okay? So there are 50 tickets in a lottery in which there is first and second prize. So ang probability of winning a prize is 2 over 50 and pag ni-lowest term natin, divide both by 2. So ang probability of winning a prize is 1 over 25. So ang tinatanong dito, what is the probability of a man drawing a prize if he owns 5 tickets? So may 5 tickets daw yung man. So ang probability of the man winning a prize, so probability nung man na mananalo siya ay i-multiply lang natin kung ilan yung tickets niya. So ilan yung tickets niya? Meron siyang 5. So therefore, ang probability na manalo yung man ay 5 times 1 over 25. And that is equal to 5 over 25. Kapag change natin ito sa decimal, so 5 divided by 25. Or pwede lowest term muna, no? Divide both by 5, that is 1 over 5. Okay? And then in decimal, 1/5, that is equal to 0.20. And then in percent, that is equal to, move lang natin ng dalawa, put the percent symbol. So that is equal to 20%. The correct answer is letter C. Okay? So next number 287. Roll a pair of dice. What is the probability that the sum of two numbers is 11? Okay, so meron tayong shortcut kapag ganitong rolling a pair of dice. So may shortcut tayo dito. Pero ipakita ko dalawang solution dito. Isa-isahin muna natin. So ang tinatanong, what is the probability that the sum of the two numbers is 11? 11 daw yung sum. Okay, so pwedeng isa-isahin natin. So magdodraw ako dito ng table. Ayan, so ito yung unang die nandito sa taas. So ito yung outcomes niya, 1 to 6. Tapos ito yung pangalawang die, ayan, 1 to 6 din ang outcomes. So all in all, ilan yung total outcomes niyan? Bilangin lang natin yan. Itong mga nasa box dito, bilangin natin. So that is 6 times 6. So that is equal to 36. Okay? So therefore, ang N of S natin dito, number ng sample space ay equal sa 6 times 6, 36. So ibig sabihin, ang denominator natin ay 36. So pag kinuha natin ang probability ng sum of 11, automatic ang denominator natin ay 36. So tapos dito sa table natin, bilangin natin kung ilan dyan yung makakapagbigay ng sum of 11. So yung sum of 11, dito lang siya pwedeng mangyari. I-shade natin. Dito lang siya pwedeng mangyari. 5 yung first die, 6 yung second. Or pwedeng mabaligtad, 6 yung first die, ayan, 5 naman yung second. So ito lang yan. Dalawa lang. So wala na tayong ibang combination ng numbers dito na magsasum ng 11 kundi yung
5 and 6 lang. So therefore, the correct answer is 2 over 36 na kapag ni lowest term, i-divide natin parehas sa 2. So therefore, ang probability ng 11 is 1 or ng sum of 11 is 1 over 18. So the correct answer is letter C, 1 over 18. Or may shortcut tayo dito kapag nag-roll tayo ng, tandaan natin itong pair of dice. Kapag dalawa, ito lang yung shortcut niya. So nilagay ko na sa table. Ayan. Ito yung sum, tapos ito yung probability. So ang denominator natin laging 36. So ito yung posible na sum kapag rolling a pair of dice. So syempre pinakamataas na sum ay 2 dahil 1 plus 1. Ang lowest sa isang die ay 1, ang lowest sa pangalawang die 1 din. So ang lowest na sum ay 2, ang highest na sum naman ay 12. So tandaan nyo lang itong table na ito, ang sum ay 2, ang probability niyan 1 over 36. Yan, habang lumalaki, nagiging siyang 2 of, ang denominator 36 palagi. So sa 3 naman ay 2, sa 4 ay 3. So increasing lang ito ng 1. Tapos kung mapapansin nyo, hanggang dito siya sa 7 lumalaki. Sum of 7 ay 6 over 36. So tapos, ayan o, so kung mapapansin nyo, 1 hanggang 6, nag-a-add lang tayo ng 1. Dito naman sa baba, yung 12 ay 1 over 36. Pababa ng pababa siya, papuntang 7. Nag-i-increase yung numerator natin. Papunta rin sa 6. So tandaan nyo lang itong table na ito. So kung kabisado nyo itong table na to, so ang sabi, sum of 11, di magsimula tayo sa dulo. So basta alam natin, yung 12 that is 1 over 36. So yung susunod sa 12 ay 11. So tataas lang siya, magiging 2 over 36. So tapos i-lowest term natin ng 2 over 36. That is 1 over 18. Kaya maganda kung kabisado nyo itong table na ito, itong pattern na to, hindi na natin kailangang isa-isahin yan. Okay, so next number 288. Ayan, so another 2 dice ito. So roll 2 dice once. What is the probability that the sum is 7? So again, kung kabisado nyo yung kaninang table, madali na to. Pero pakita natin dalawang solution ulit. So ang N of S natin dito, sample space natin, ganun pa rin dahil 2 dice. Ang outcome sa isang die ay 6. Sa pangalawang die ay another 6. So 6 times 6, 36. Or pag gumawa tayo na itong table natin, isa-isahin lang natin yung sum of 7. Sum of 7, so magsimula tayo sa 1. 1 plus 6, so ito yung shade ko. 1 plus 6, that is 7. Kapag ito namang isa ay 2, ang kapartner niya ay 5. Okay, so ito yon 2, 5. Kapag yung isang die ay 3, ang kapartner dapat niya ay 4. And then kapag 4 naman, ang partner niya ay 3. Okay, so kita niyo na yung pattern kapag nag-drawing kayo na tong table, pa naka-slant no, or yung diagonal niya, no? So 5 at 2, so that is 7. And then 6 plus 1, that is 7. So pag binilang natin, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So therefore, ang probability ng sum ay 7 ay equal sa 6 out of 36. Kapag ni lowest term, divide natin pareha sa 6. So the final answer is 1 over 6. Letter A, 1 over 6. Or kung kabisado nyo yung table, hindi nyo na kailangan isa-isahin yan. So, sulat nyo lang yung table nyo. Sum of 7, di magsimula lang kayo dito sa 2. Pwede nyo nang i-mental ito. Or kung isulat nyo, mabilis lang naman. 2 hanggang 7, ayan. So, tapos yung probability niya, magsimula tayo sa 1 over 36 hanggang 7, that is 6. So tandaan nyo lang yung probability ay hanggang 6 lang. Pag nakarating na kayo sa 6, pababa naman siya. So kung alam nyo itong table, 6 over 36, i-lowest term natin, that is 1/6. Next number 288. So last problem na ito para sa rolling 2 dice. In a throw of 2 dice, the probability of obtaining a total of 10 or 12. So dalawa na to may or. So sa probability, ang ibig sabihin ng or ay plus. So probability daw, obtaining a total of 10 or 12. So ibig sabihin niyan, probability of 10 plus probability of 12. Okay? So ito yung table natin. Dito muna tayo sa 10. Probability na 10 sa 1, walang magiging 10 kapag 1 yung isa kasi 6 yung 7 lang kapag 1 itong isa. Sa 2, 2 plus 6, kulang pa rin sa 10. 3 plus 6, kulang pa rin sa 10. So sa 4 lang tayo magkakaroon. 4 plus 6, that is 10. Okay? So ito yung isa. So probability ng 10 tayo. 4 plus 6 ay 10. So syempre may kabaligtaran yan.
Or dito muna sa 5. Kapag dalawang 5, ayan. So, laging pa-diagonal yan. Tapos, 6 plus 4. So, ito yung mga sum natin. Sum ng 10. Total of 10. And then, dito naman sa 12. So, therefore, ang probability ng 10, meron tayong tatlo. So, 3/36. Plus, ito namang 12, isa lang ang makakapagbigay ng sum of 12. Dapat parehas 6. Ayan. 6 plus 6. So, that is 12. Okay? So, ito yon. So therefore, 3/36 plus 1/36. So that is equal to 4/36. I-lowest term natin, divide both by 4. So the answer is 1/9, which is letter B. Or again, kung kabisado nyo yung table, so ang probability ng 10 ay 3/36. Probability ng 12 ay 1/36. I-add natin, that is 4/36. And then kapag ni-lowest term, that is 1/9. Okay, so napakalaking bagay kapag kabisado nyo itong table natin na ito para mapabilis ang pagsosolve. Okay, so next. Okay, so sa cards naman tayo. Determine the probability of drawing either a king or a diamond in a single draw from a pack of 52 playing cards. So meron tayo ditong or. So yung general formula natin kapag or, we have probability of A or B. So kapag A or B, ang formula natin para dyan ay probability of A plus probability of B minus kung merong kung may ano dito, may at the same time A at B siya. So probability of A and B. A and B at the same time. So isasubtract natin. Okay? So kapag pwedeng mangyari na yung A at A ay B din at the same time, ano? Okay, so ang problem natin dito, determine the probability of drawing either a king or a diamond. So palitan lang natin ng variable ito, probability of king or D for diamond. So kunin lang natin ang probability. Probability ng king plus probability ng diamond minus probability ng king and diamond. Okay? So anong sample space natin dito? Ang N of S natin ay equal sa 52. So nakalagay naman dito, no, 52 playing cards kasi tigta 13. 13 na hearts, 13 na diamonds, 13 na clubs, tsaka 13 na spades. Okay? So ano daw ang probability na makakuha tayo ng king or diamond in a single draw? Okay, so ilan ba ang king? Meron tayong 4 na king out of 52 playing cards. Plus, ilan ba ang diamond? Ang diamond ay meron tayong 13. 13 na diamonds. Over 52 minus, ilan ba yung king at diamond at the same time? 'Di ba? Merong 1 king na diamond. So, subtractan natin ng 1/52. So, therefore, add lang natin ito, 4 plus 13, that is equal to 17. So, 7. Okay, so 4 plus 13, that is 17 minus 1. So, we have 16/52 na pwede nating i-lowest term, i-divide parehas sa 4. So, pag dinivide natin parehas ito sa 4, ang magiging sagot 16 divided by 4 is 4. 52 divided by 4 is 13. So, therefore, the correct answer is letter C, 4/13. Okay, so next, number 291. A card is drawn from a deck of 52 playing cards. Find the probability of drawing a king or a red card. So, king or red card naman tayo ngayon. So, probability of king or R, red card. So, formula, same nung kanina, probability of king plus probability of red card minus probability ng king and red card at the same time. Okay? So, probability of king, again, meron tayong 4 na king. So, 4/52 pa rin. Okay? 52 playing cards. Plus, ilan ba ang red? Ilan ang red? So, may 13 na hearts, may 13 na diamond. So, therefore, that is 26/52 minus ilan ba yung king na red at the same time? So, meron tayong king na diamond tsaka king na heart. Okay? So, therefore, may dalawa tayong isasubtract over same denominator, 52. So, add lang natin ito, 4 plus 26, that is 30 minus 2. So, we have
28/52 na i-calculator na lang natin dahil ang mga choices naman natin ay puro mga decimal. So divide lang natin 28 divided by 52. So therefore the answer is 4 decimal places 0.5385. 0.5385 which is letter B. Okay? So the correct answer is letter B, 0.5385. Okay, so next number. Number 292, a coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 3 tails up? So 1/8, 1/16, 1/4, and 7/8. So dito sa problem na ito, maunti pwedeng isa-isahin lang natin ito or pwede tayong gumamit ng binomial distribution na formula. So paano ba yung binomial distribution? So ang sabi dito, magkakaiba ng notation to ha. Pwedeng sa iba't ibang book magkakaiba kasi ng ginagamit. So pwede natin gamitin probability of x equals small na x ay equal yan sa NCX p to the x times q to the n minus x. Sa ibang book ang ginagamit p sub x lang. Okay? Sa iba naman, itong NCX, combination lang ang ibig sabihin yan. Sa iba, ganito yung ginagamit. And dito yung n, tapos nandito yung x. So pare-parehas lang yan, NCX. Combination yan ng n things taken x at a time. Okay? So yung mga values ng x dito, itong subscript natin na x ay magsisimula sa 0 hanggang dun sa 0 hanggang dito sa value ng n. So ibig sabihin itong x less than or equal dito sa n. Where p is the success, itong p ito yung success. Itong q naman, syempre kabaligtaran, so ito yung failure. Okay? So 1 minus p lang ito, itong value ng q. Okay? So ang hinahanap natin dito, a coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 3 tails up? Okay? So pero pag ganito, pwede na tayong hindi gumamit itong formula. Parang, kasi pare-parehas naman eh. Toss 3 times tapos 3 tails up. So pwede nang hindi natin gamitin yung formula dyan. Kunin lang natin yung probability ng unang tail. Kasi ito-toss daw 3 times tapos probability of getting 3 tails. So ibig sabihin yan, ano ba yung probability ng first tail natin? Probability ng first tail ay equal sa 1/2 dahil dalawa yung outcomes natin, head or tail. Tapos probability nung second tail ay equal sa 1/2 pa rin. Tapos probability nung pangatlong tail ay equal sa 1/2 pa rin. So para makakuha ng 3 tails, multiply lang natin 1/2 times 1/2 times 1/2 and that is equal to 1/8. So the correct answer is letter A, 1/8. Kapag ganito yung problem, kapag ayan, 3 times, tapos yung hinahanap natin, same number, 3 din, pwede nang hindi gamitin itong formula na ito, pwedeng i-multiply na lang natin. Dahil nga parehas. Pero kapag hindi magkaparehas, kailangan ito ang gagamitin natin, itong formula na ito. Binomial distribution formula ang tawag dyan. Okay, so i-apply natin yung binomial distribution formula para mapatunayan natin na 1/8 pa rin ang magiging sagot. So, ang probability na kinukuha natin dito ay x equals 3 times, no? So tapos 3 tails daw. Eh di x equals 3. So tapos ang n natin dito ay ito, 3 times. Kung ilan yung number of trials, so ang n natin ay 3. Tapos ang x natin ay magiging 3 tails up din, ano? So therefore, 3 pa din. Okay? So pakita mo na, isulat mo natin yung mga given. Ano ba ang probability na makakuha tayo ng tail? Probability ng tail, so yung P yung success, edi 1/2. Tapos yung Q natin, probability of not tail ito. Ang Q ay probability na not tail, so syempre head yun, so 1/2 pa din. So kapag sinubstitute natin sa formula, probability of x equals 3, we have NCX, so magiging 3C3 yan. And then, yung success natin ay 1/2. Kung ano tong subscript, yun din yung exponent. Ayan, x to the x. So ayan, 3C3, so 1/2 cube. And then we have 1/2. Yung q naman, n minus x. So n minus x, 3 minus 3. So magiging 0 na rin ito. So therefore, magiging sagot natin 3C3, that is 1.
and then 1/2 cube, that is 1/8. Itong 1/2 to the 0, 1 na lang yan. So therefore, same answer, 1/8 pa rin ang magiging answer natin. Okay? So next number, para malinawan tayo sa proof dito sa binomial distribution formula. Number 293. The probability of getting at least 2 heads when a coin is tossed 4 times. Yan. So 4 times ito toss. Tapos, ang hinahanap natin, probability of getting at least 2 heads when a coin is tossed 4 times. So ang hinahanap natin, at least 2 heads. Pag sinabi natin at least 2 heads, ang kinukuha natin dito ay 2 heads, 3 heads, or 4 heads. Kasi, ang sabi at least 2 heads. Tapos meron tayong toss 4 times. Okay? So therefore, ang gagamitin natin formula dito, pares pa rin ng kanina, pero i-add natin. So we have probability of x equals, hindi equals, greater than or equals to. Okay? So ito yung kukuha natin formula. So we have probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4. So i-apply natin yung formula na probability of x equals x, small x, equals n cx p to the x and then q to the n minus x. So isa-isayin natin ang n natin dito, ang x natin dito ay 2, 3, and 4. So ang p natin, probability of success, ito yung probability of head, so that is 1/2. Ang q natin, i-minus lang natin 1 minus 1/2. Ito yung not head naman, 1 minus 1/2, and that is equal to 1/2. Okay, so i-substitute natin sa formula. Probability of 2, so ang n natin dito ay 4, sa nanggaling po yung 4 dito sa 4 times yung experiment natin. So therefore, we have 4C2. And then ang p natin ay 1/2. So we have 1/2 raised to, same dito, sa subscript natin dito, 2, and then 1/2, kailangan ang sum nila ay 4. Kaya kung ito ay 2, 2 rin ito. Okay? So yan yung probability, nandito pa lang tayo, probability na 2 heads. So i-add natin yung probability ng 3 heads naman dahil lang sabi at least. So therefore, palitan lang natin itong subscript natin. Palitan natin ito ng 3. So we have 4C3. Yung exponent, palitan lang natin. So isulat ko muna yung parehas na 1/2. So itong 3 dito, same siya ng exponent dito. Ito ay 3. Tapos ang sum dapat nito ay equal dito, 4. Kaya ito ay magiging 1. Okay? And then last naman natin, we have probability na 4. So we have 4C4. And then, sulat muna natin 1/2 tsaka 1/2. Kung 4 ito, 4 din ito. Tapos ito is kabila ay 0. So ngayon, isolve na natin ito. So pwedeng i-type nyo na lang yan sa inyong calculator. So tingnan natin yung mga choices natin. Choices natin mga fraction, no? So i-charge ko muna. Okay? So balikan na natin. So we have 4C2. So i-press nyo lang sa calculator nyo yung 4C2. Anong value ng 4C2? So that is equal to 6. Tapos, ang 1/2 square, 1/2 square, so that is 1/4. 1/2 square, so we have another 1/4. Okay? Plus 4C3. Ano ibig sabihin na anong value ng 4C3 ay 4. And then 1/2 cube. 1/2 cube, so that is 1/8 times 1/2. Plus, ang 4C4, so tandaan kapag parehas yan, 1 lagi yan. 4C4, that is equal to 1. And then 1/2 to the 4th, that is equal to 1 to the 4th is 1. 2 to the 4th, that is 16. Itong 1/2 to the 0, that is 1. So simplify natin. So ang denominator natin dito, no? So magiging 6 over 4 times 4, 16. Plus, multiply the numerators, 4 over 16. So puro 16 ang denominator natin. And then we have 1 over 16
So i-add lang natin yung mga numerator, 6 plus 4 plus 1. So we have 11 over 16. So therefore, the correct answer is letter A, 11 over 16. Okay, so next number 294. A fair coin is tossed 3 times. What is the probability of getting either 3 heads or 3 tails? 3 heads or 3 tails, no? So, tinatanong dito or, so ibig sabihin i-add lang natin yan. A fair coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 3 heads or 3 tails? So, pwede na tayong hindi gumamit dito ng binomial distribution formula. Kasi, tingnan nyo yung experiment natin 3 times. Tapos yung hinahanap natin, parehas 3. 3 heads or 3 tails. So, madali nang kunin dyan yung probability. So, pwede natin gawin probability of 3 heads plus probability lang ng 3 tails. Okay? So dahil nga magkasing dami, 3 times tapos meron tayong 3 heads. So ibig sabihin, ang probability ng 3 heads ay equal lang yan sa 1/2 cube. Kasi parehas nga ng dami, 3 times tapos 3 heads. So plus, yung probability naman ng 3 tails, ganun din. Kasi magkasing dami yung trials natin eh. 3 times. Tapos 3 tails din. E di 1/2 cube lang ulit yan. So 1/2 cube, that is 1/8. Plus another 1/2 cube, 1/8 ulit. So i-add natin 1/8 plus 1/8. So we have 2/8. I-lowest term, divide parehas sa 2. So therefore, the answer is 1/4. So another way nga pala, pwede nating isa-isahin yung outcomes natin kasi maunti naman ito eh. So ang sample space lang natin dito, ang number of outcomes 2. Tapos toss 3 times, edi 2 times ano lang to, no? 2 cube lang ito kasi toss 3 times. So 2 cube equals 8. So pwedeng isa-isahin lang natin, maunti naman. So pag gumamit tayo ng tree diagram, ito yan, no? May head, tapos may tail. So tapos ito magkakaroon tayo dito ng head tail. Tapos dito naman ay head tail ulit. Ito yung first toss. Ito yung second toss. Ito yung third toss. Ayan. So pwedeng another solution ito, tree diagram. So syempre may outcome din dito. Ayan. Head or tail. Head or tail palagi. Kada nagbabranch siya, head or tail. Ayan. So head or tail, head or tail. So tapos, isulat natin yung mga outcomes. So ginagamit lang ito kapag maunti lang yung outcomes na lalabas, pwedeng gamitin ito. So i-connect natin yan. So dito yung tatlong head, H, H, H. Tapos ito H, H, T. So we have H, H, T. So dito naman tayo H sa H, T. So we have H, T, H. And then we have H, T, T. Okay? So kinoconnect lang natin yan, ha? So ito yan, T, H, H. Okay? So T, H, H. Next ay T, H sa baba naman. So we have T, H, T. Tapos dito naman tayo, T, T, H. So we have T, T, H. And then itong last, itong sa baba lahat, T, T, T. Tatlong T. Okay? So pag nag-tree diagram tayo, ito yung mga outcomes. Meron tayong 8. Tapos ang hinahanap natin, tatlong heads or tatlong tails. So therefore, meron tayong 2. Out of ilan lahat yan, meron tayong 8. So 2 over 8 equals 1/4. So same answer. So pwede nyo gamitin yan kapag maunti. Kapag marami, syempre gagamitin natin yung binomial distribution na formula. Last number, so for this video, may next video pa tayo, puro probability pa rin. Number 295, the probability of getting a credit in an examination is 1/3. If 3 students, nawala yung period dito, no? Lagyan natin ng tuldok dito. Is 1/3. Yan. So, if 3 students are selected at random, what is the probability that at least one of them got a credit? Kung hinahanap natin dito, at least one of them got a credit. Okay? So gagamit tayo dito ng binomial distribution kasi kailan nga pala ginagamit yung binomial distribution kapag yung probability natin ay dalawa lang, kaya nga binomial. Pwedeng ano lang siya, pass or failed or success or failure, okay? So sabi, the probability of getting a credit in an examination is 1/3.
Okay? 1/3 daw. Yun yung success natin. Yun yung P. Yung P natin ay 1/3. Yan yung getting a credit. Okay? Probability of getting a credit. Tapos probability of not getting a credit. So yun yung Q. So subtract lang natin sa 1 yan. 1 minus 1/3, that is equal to 2/3. Okay? So ang Q natin, ito yung failure, 2/3. Then ano yung N natin dito? The probability of getting a credit in an examination is 1/3. Yun, if three students are selected at random, so ang N natin ay 3, what is the probability that at least one of them got a credit? So ang hinahanap natin, probability of X greater than or equal to 1. So ibig sabihin niyan, ang X ay 1, 2, or 3. Hanggang dito sa N. Ang N natin ay 3. Kaya ang X natin ay 1, 2, or 3. Kapag ganito, may dalawang way tayo para isolve ito. Pwede natin yung kunin yung probability ng 1 plus probability of 2 plus probability of 3. So, di ba tatlo siya? Pero pwede rin yung isa naman, pwede natin gamitin yung complement. Ano yung complement? Kasi ang probability natin kapag inad natin lahat ng possible value ng x, equal yan sa 1. Ano ba yung wala dito? Nawawala lang yung 0. Ibig sabihin yan, probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 equal yan sa 1. Para mapadali ang solution, kailangan pag naalam natin tong value ng x, mas madali kung ang kuhanin na lang natin yung 0. Tapos isubtract natin sa 1. Di ba kapag minanipulate natin itong equation natin, equal daw siya sa 1 yung sum ng probability ng lahat ng x natin, di makukuha na natin ito. Ang sum nitong P1, P2, and P3 ay equal sa 1 minus P of 0. Probability na ang sum ay 0. So parang mas madali yon, di ba? So ito na lang ang kuhanin natin. Probability of 0. Tapos isubtract natin sa 1. Okay? So same lang pala yun. So therefore, maggamitin na lang nating formula ay 1 minus probability of 0. So therefore, we have 1 minus ang probability ng 0 ay we have NC0. Ano ang N natin? Ang N natin ay 3. 3C0, tapos ang P natin, success ay 1/3. Ang Q natin, yung failure natin ay 2/3. Then, kung ano yung subscript dito, yun yung exponent nito ng success. Tapos sa kabila naman ay 3. Kailangan ang sum nila ay equal dito. Okay, so i-evaluate na natin yan. So we have 1 minus 3C0, that is equal to, anong value ng 3C0? So that is equal to 1. Tandaan, 3C0 tsaka 3C3, equal yun palagi sa 1. And then 1/3 raised to 0, that is equal to, syempre, that is 1. And then, ang mga choices natin na fraction, no? So, i-ano natin ito, i-distribute natin yung exponent natin. So, 2 cube, that is equal to 8, and then 3 cube, that is equal to 27. So, pag sinimplify natin, we have 1 minus, parehas 1 to, no? 8 over 27. So, therefore, etong 1, magigilang yung 27 over 27 minus 8 over 27. So therefore, the final answer is 27 minus 8, that is 19 over 27. So the correct answer is letter A, 19 over 27. Or kung gusto nyo, kunin nyo, dahil maunti lang din naman, tatlo lang din naman ito, pwedeng kuhanin nyo itong probability ng 1, 2, at 3. So ang kagandahan lang dito kapag fraction yung mga choices, kailangan yung isolve bawat isa. Hindi pwedeng i-type directly sa calculator. Kapag decimal kasi, pwedeng i-type nyo na lang yan, dire-diretso. Okay? So that's all. Thank you for watching. Kita-kita tayo sa next video natin. Probability pa rin. 296 to 305. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.